Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1506. Pagsira sa ilusyon. Unti-unting nawala ang ngiti sa gwapong mukha ng lalaking nakasuot ng puting damit. Napalitan ito ng kakaibang malamig na lamig. Matamang nakatitig kay Xiaoyan ang magkabilang mata niya, ngunit hindi siya nagsalita. Nanginginig ang paligid na parang alon ng tubig. Ilusyon. Nagulat si Zun-Er at ang iba pa nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Mukhang nagkaintindihan sila. Sinasabi mo ba na nasa ilusyon pa rin tayo? Totoo ako. Nagmamadaling sinabi ni Zian. Batay sa kanyang mga pandama, siya ay tiyak na totoo at hindi umiral sa isang ilusyon. Lahat tayo ay totoo. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa lalaking nakasuot ng puting damit habang mahinahong sinabi. Gayunpaman, lahat tayo ay napunta sa isang ilusyon. Ito ang pinaka-nakakatakot na aspeto ng Nightmare Heaven Fog. Kung patuloy tayong umunlad tulad ng plano ng Purifying Demonic Lotus Flame, mas lalo lang tayong lulubog dito. Nararanasan man natin ang isang malaking laban at manalo, mananatili pa rin tayo sa isang ilusyon. Ibig mong sabihin ang mga aliping sunog na nakilala natin, kasama si Xiao Chen. Lahat ba ay ilusyon? Kumunat ang noo ni Gunane. Bigla siyang tumingin sa tahimik na si Xiao Chen at nagtanong. May katotohanan sa peke at peke sa katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit ang Purifying Demonic Lotus Flame ay pinaka-nakakatakot. Ang ninuno na si Xiao Chen ay hindi isang ilusyon. Siya ay totoo. Umiling si Xiaoyan. Sinulyapan niya si Xiao Chen at marahang sinabi. Gayunpaman, karamihan sa kanyang kamalayan ay kontrolado ng Purifying Demonic Lotus Flame. Nagkatinginan si Zun-Er at ang iba pa. Pagkatapos nito, ang kanilang mga mata ay maingat na lumibot sa kanilang paligid, ngunit hindi nila naramdaman ang kahit kay-titing na pagbabago-bago mula sa isang ilusyon gaano man kaingat ang hitsura nito. Noon, ang Purifying Demonic Lotus Saint ay kilala bilang isang peak expert na pinakamalapit sa klase ng Daodi, ngunit kalaunan ay nakaranas siya ng backlash mula sa Purifying Demonic Lotus Flame, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Nakuha ng Purifying Demonic Lotus Flame ang kanyang mana pagkatapos ng kanyang kamatayan. The Nightmare Heaven Fog ay isang Dao-own skill para sa Purifying Demonic Lotus na saint nang ang Purifying Demonic Lotus Flame ay nakuha ang kanyang mana pagkatapos ng kanyang kamatayan. Na pinakawalan ang kasanayang ito, nagawa niyang mamuhay sa isang ilusyon ng milyon-milyong tao sa isang buong lungsod sa loob ng maraming siglo. Marahang bamantong hininga si Xiaoyan. May pagkagulat din ang boses niya. Ang ilusyong ito ay talagang nakakatakot kahit na iniisip lamang ito ng isa. Ang Purifying Demonic Lotus Saint ay talagang karapat-dapat sa titulong Demonic Saint. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay hindi nagtataglay ng ganoong kakayahan noong nakaraan. Nagsalita si Gunane sa malalim na boses. Walang sino man ang nakatagpo ng ganoong mahirap na problema sa mga huling beses na lumitaw ang apoy ng demonyo. Maraming bagay ang maaaring baguhin ng 1,000 taon. Maaari nitong bigyan ng sapat na oras ang Purifying Demonic Lotus Flame upang unti-unting matutunan ang lahat ng mga trick ng Purifying Demonic Lotus Saint. Mula sa isang tiyak na punto ng view, ang kasalukuyang sarili nito ay maaaring ilarawan bilang isa pang Purifying Demonic Lotus Saint. Mahinang paliwanag ni Xiaoyan. Napatitig ang kanyang mga mata sa lalaking nakasuot ng puting damit, na mas naging malamig ang ekspresyon. Bakit napakahusay mong maunawaan ang Nightmare Heavenly Fog? Sa wakas ay nagtanong ang lalaking nakasuot ng puting damit sa trono sa medyo siksik na boses. Napangiti si Xiaoyan. Hinaplos ng kamay niya ang noo niya nang hindi halata, ngunit hindi siya sumagot sa tanong. Ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng biglaang pagkakaunawa at natukoy ang kakaiba ng sitwasyon ay natural dahil sa isang pahiwatig na ibinigay sa kanya ng kumpol ng liwanag sa kanyang isipan. Kung hindi dahil sa light cluster, kahit si Xiaoyan ay namamatay sa lugar na ito. Bago ang paalala ng mahiwagang kumpol ng liwanag na iyon, hindi niya naisip na nasa ilusyon pa rin sila kahit na nakatakas na sila sa Nightmare Heaven Fog. Mukhang 1,000 taon mo nang nililika ang ilusyon na ito. Siyempre, kung walang nangyaring hindi inaasahan, magkakaroon ka ng malaking tagumpay sa pagkakataong ito.
Natatakot ako na walang makakatuklas ng pahiwatig tungkol sa lugar na ito. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Napuno ng ginhawa ang kanyang puso. Ang lugar na ito ay itinayo ng Purifying Demonic Lotus Flame sa loob ng 1,000 taon. Hindi ito madaling masira. Kung hindi niya nakuha ang mahiwagang kumpol ng liwanag na iyon mula sa sinaunang mapa, ang mga pumasok sa kaharian ng demonyong apoy sa pagkakataong ito ay tuluyan ng nalipol. Kahit na ang mga mula sa Hall of Souls ay hindi magiging exception. Pero nakakalungkot. Ang mga mata ng lalaking nakasuot ng puting damit ay malamig at walang pakialam habang nakatitig kay Xiaoyan. Unti-unting kumakalat mula sa kanyang katawan ang mga hibla ng puti-kremang apoy. Unti-unting sumasakop sa lugar na ito ang isang temperatura ng pagkawasak. Nagbago ang ekspresyon ng grupo ni Zon-er matapos makitang naghahanda ang lalaking nakaputing damit. Nagmamadali silang nagkumpol-kumpol habang nagpapakita ng maingat na ekspresyon sa kanilang mga mata. Dahil isa itong ilusyon, paano natin ito masisira? Ang pakiramdam na ibinibigay sa atin ng taong ito ay totoong-totoo. Marahan na nagsalita si Yao Lao. Unti-unti na siyang nagtitiwala sa sinasabi ni Xiaoyan. Sila ay nahulog na sa isang ilusyon, ngunit ang puting damit na figure ng tao na may apoy sa paligid niya ay nagsabi sa kanila na sila ay mamamatay pa rin kung sila ay papatayin sa lugar na ito. Anuman ang hitsura nito na totoo, ang isang ilusyon ay sa huli ay isang ilusyon. Hanggat nararamdaman ng inyong mga puso na siya ay napakalakas, hindi siya kailanman matatalo. Ang kanyang lakas sa lugar na ito ay tinutukoy ng mga iniisip sa ating mga puso. Mahinang paliwanag ni Xiaoyan. Naghahanap ka ng kamatayan. Sa wakas ay nagbago ang gwapong mukha ng lalaking nakasuot ng puting damit matapos tumunog ang mga salita ni Xiaoyan. Galit na galit ang kanyang pinakawalan habang ginagalaw ang kanyang katawan. Pagkatapos noon, lumitaw siya sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Kinuyam niya ang kanyang kamay, at ang puting apoy ay napalitan ng isang mahabang sibat ng apoy. Iniwas niya ang kanyang braso, at ang mahabang sibat ay napunit sa kalawakan mismo. Sinamahan ito ng mapangwasak na pakiramdam habang walang awa itong bumaril patungo sa grupo ni Xiaoyan. Bahagyang namutla ang ekspresyon ng bawat isa nang maramdaman ang mapanirang puwersang ito. Huwag kang magpapakawala ng anumang depensa ng Daochi. Tretuhin mo lang siyang parang walang kwentang aso sa puso mo. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Matapos makita ang pag-ataking ito, ang boses ni Xiaoyan ay parang kulog habang siya ay biglang sumigaw. Ang dumadagandong na umalangaw sa tabi ng kanyang tainga ay sumabog din sa puso ng lahat hanggang sa manginig sila. Hindi man lang sila makapag-ukol ng oras para isipin ang sobrang nakakatawang paghahambing ni Xiaoyan habang nagmamadali nilang pinipigilan ang takot sa kanilang mga puso. Pagkatapos nito, pinatigas nila ang kanilang mga katawan at binawi ang lahat ng kanilang Daochi. Ang magagawa lang nila ay magtiwala kay Xiaoyan sa sandaling ito. Bang! Ang napakalaking sibat ng apoy ay bumaba mula sa langit. Sinabayan pa ito ng mapanirang puwersa na walang awa na pumaligid sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang mahabang sibat ng apoy na iyon ay biglang naglaho nang maisip nila na ang kanilang mga katawan ay malapit ng dumanas ng matinding suntok. Bastos! Isang galit na galit ang lumitaw sa gwapong mukha ng lalaking iyon na nakasuot ng puting damit na lumulutang sa langit. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagiging isang ilusyon sa sandaling ito. Hindi niya inaasahan na makakahanap si Xiaoyan ng isang paraan para pahinain ang kanyang lakas sa sobrang bilis. Nightmare Illusion, Break. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan. Idiniin niya ang kanyang daliri habang ang isang patak ng essence na dugo ay lumabas mula sa kanyang kamay. Mabilis na gumalaw ang essence blood sa kanyang daliri at bumuo ng kakaibang simbolo ng dugo. Breaking Nightmare Seal. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Mabilis na naging malungkot ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng puti matapos makita ang simbolo ng dugo na iyon. Pumunta ka. Hindi siya pinansin ni Xiaoyan. Idiniin niya ang kanyang daliri at bumaril ang simbolo ng dugo. Pagkatapos nito, walang awa itong dumikit sa bakanteng espasyo sa harapan niya bago nagsimulang manginig ang buong espasyo. Sa wakas, nagbuga ito ng putok sa harap ng masayang mga mata ng grupo ni Xiaoyan at naghiwalay.
Ang grupo ni Xiaoyan ay biglang nakaramdam ng pagkahilo sa kanilang isipan nang sumabog ang espasyo. Dali-dali nilang binuksan ang kanilang mga mata. Isang dagat ng magma ang lumitaw sa kanilang mga mata pagkatapos nilang buksan ang mga ito. Paminsan-minsan ang isang kulay cream na apoy ay ibinubuga mula sa magma. Ang kulay cream na magma na ito ay nagpatuloy hanggang sa abot tanaw. Tila ang buong kaharian na ito ay isa lamang dagat ng magma. May ilang malalaking bato sa bundok na lumulutang sa hangin sa itaas ng dagat ng magma. Ang grupo ni Xiaoyan ay nasa isa sa mga batong ito sa bundok. Isang napakalaking silver light circle ang dahan-daang umiikot sa isang maikling distansya sa likod nila. Lumabas na ba tayo? Nakahinga ng maluwag ang grupo ni Zhon'er matapos makita ang banyagang lugar na ito. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay isang ilusyon pa rin. Tumingin si Yao Lao sa paligid niya at nagtanong sa medyo nakakatakot na boses. Natakot talaga sila pagkatapos ng nangyari kanina. Walang sino man sa kanila ang makapag-isip na ang lahat ng kanilang pagsusumikap sa mahabang panahon ay walang kabuluhan. Ang purifying demonic lotus flame ay walang ganoong kakayahan. Ngumiti si Xiaoyan. Nakahinga ng maluwag ang kanyang puso pagkatapos na maibsan sa matinding pasanin. Tila naging mas magaan ang kanyang kaluluwa pagkatapos na makatakas mula sa mapahamak na ilusyon na iyon. Ang Nightmare Heaven Fog ay talagang karapat-dapat na maging isang Dao skill na kilala sa Purifying Demonic Lotus Saint. Sobrang nakakatakot talaga. Roar! Si Xiao Chen sa gilid ay muling nagpalabas ng mahinang dagandong habang si Xiaoyan ay nakahinga ng maluwag. Isang nagpupumiglas na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang ipaalam niya sa lahat sa nagmamadaling namamaos na boses. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay sinusubukan akong kontrolin muli. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig ito. Bagamat si Xiao Chen ay itinuturing na alipin ng apoy ng Purifying Demonic Lotus Flame, nagawa niyang umasa sa kanyang lakas upang labanan ang kontrol ng Purifying Demonic Lotus Flame. Kung posible na makahanap ng paraan upang alisin ang kontrol ng Purifying Demonic Lotus Flame, tiyak na magiging malaking tulong siya. Kulang si Xiaoyan ng napakagandang eksperto, na kayang hawakan ang sarili niyang timbang. Ang pag-iisip tungkol dito ay isang bagay habang ginagawa ito ay isa pa. Naranasan na ni Xiaoyan kung gaano nakakatakot ang Purifying Demonic Lotus Flame. Paanong napakadaling sirain ang kontrol nito kay Xiao Chen. Ang misteryosong kumpol ng liwanag sa ulo ni Xiaoyan ay biglang naglabas ng bahagyang pagbabago-bago habang nag-iisip siya ng paraan para tumulong. Ito ay. Bahagyang nagulat si Xiaoyan matapos maramdaman ang pagbabagong ito. Pinakiramdaman niya ang kanyang paligid bago ang kanyang mukha ay nagpakita ng saya. Biglang dumaikit ang kanyang kamay sa noo ni Xiao Chen. Isang espiritual na lakas ang lumabas at mabilis na gumuhit ng hindi nakikitang simbolo sa noo ni Xiao Chen. Kasunod ng pagbuo ng simbolong ito, ang pakikibaka sa mukha ni Xiao Chen ay nagsimulang humina. Maaari lamang nitong ihiwalay ang kontrol ng Purifying Demonic Lotus Flame. Upang tuluyan itong maalis, kailangan nating tapusin ang Purifying Demonic Lotus Flame. Binawi ni Xiaoyan ang kanyang kamay at mahinang nagsalita matapos makitang bumalik sa normal si Xiao Chen. Swoosh swoosh. Maraming mga figure ang nagsimulang biglang lumitaw sa mga lumulutang na bato sa bundok pagkatapos ng mga salita ni Xiaoyan. Lumutang sila sa langit at patuloy na humihingal. Binalot ng takot ang kanilang mga mukha. Mukhang ang ginawa mong pagwasak ng ilusyon ay lumikha ng domino effect at napaalis ang lahat ng mga taong ito. Nagsalita si Yao Lao pagkatapos makita ang mga individual na ito. Mabuti na lang at lumabas na sila. Sa lakas lang natin, hindi natin kayang tapusin ang Purifying Demonic Lotus Flame. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay itinapon sa dagat ng magma sa di kalayuan. Unti-unting tumataas ang magma sa lugar na iyon. 1,000 talampakan na malaking haligi ng magma ang bumangon mula sa dagat ng magma. Dahan-dahan itong huminto pagkatapos maabot ang parehong taas ng iba. Namilipit ito at bumungad sa mga mata ng lahat ang isang gwapong lalaking nakasuot ng puting damit. Naging seryoso ang mga ekspresyon ng grupo ni Xiaoyan matapos pagmasdan ang parang buhay na figurang ito.
Ang kasalukuyang taong ito ay ang tunay na purifying demonic lotus flame. Battle Through the Heavens. Kabanata 1507. Kooperasyon. Mabilis na tumahimik ang buong lugar habang ang lahat ay nakatingin sa lalaking nakasuot ng puting damit, na biglang sumulpat sa haligi ng magma. Maraming pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya na may pananabik at katakawan. Dahil sa paningin ng lahat ng naruroon, natural nilang natukoy na ang tunay na anyo ng lalaking nasa harapan nila ay ang Purifying Demonic Lotus Flame. Purifying Demonic Lotus Flame. Ito ay hindi inaasahan na ikaw ay pinagkadalubhasaan ang Nightmare Heaven Fog ng Purifying Demonic Lotus Saint sa isang lawak sa loob ng 1,000 taon. Talagang hinahayaan mo ang isang tumingin sa iyo sa ibang liwanag. Ang itim na damit na pinuno ng Hall of Souls sa isang bundok na bato ay nag-angat ng kanyang ulo. Bahagyang pangit ang kanyang ekspresyon habang nakatitig sa Purifying Demonic Lotus Flame. Naipit din siya sa ilusyon kanina. Kung hindi lang biglang naputol ang ilusyon, kahit siya ay hindi niya malalaman na nasa isang ilusyon pa rin siya. Ang malademonyong apoy na ito ay nagiging estranghero. Sa pagkakataong ito, hindi natin dapat hayaan itong patuloy na gumala ng malaya. Kung ito ay hahayaang makatakas, ang Central Plains ay tiyak na magdaranas ng matinding kalamidad. Ang Elder Yao Wangwei na iyon mula sa angkan ng Yao ay tumitig sa Purifying Demonic Lotus Flame na may mainit na mga mata. Patuloy na umaagos ang kasakiman mula sa kanyang puso. Wala pa siyang narinig na isang heavenly flame na gumagawa ng mga kakaibang ilusyon, na kahit siya ay hindi natukoy, mula nang magsimula siyang magsanay. Ang karanasan kanina ay nagbigay daan sa kanya na maramdaman kung gaano kakilakilabot ang Purifying Demonic Lotus Flame. Dahil din sa kapangyarihang ito kung kaya't ang kasakiman sa loob ng kanyang puso ay tumaas ng maraming beses. Maraming tao sa paligid ang tumanggo pagkatapos marinig ang mga salita ni Yao Wangwei. Medyo natakot ang kanilang mga mukha habang nakatitig sa Purifying Demonic Lotus Flame. Ang lakas na ipinakita ng Purifying Demonic Lotus Flame ay masyadong nakakatakot. Ang lalaking nakasuot ng puting damit sa magma pillar ay tumingin sa pinuno ng Hall of Souls at sa iba pa nang walang kahit katiting na emosyon sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinansin habang ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Xiaoyan, na nanatiling tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, ang malamig niyang boses ay dahan-daang nagtanong. Bakit kaya mong sirain ang aking Nightmare Heaven illusion? Maswerte lang ako, siguro. Binigay ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Natural na imposible para sa kanya na ibunyag ang katotohanan. Ang malademonyong apoy na kaharian na ito ay napuno ng kakaibang aura. Sa isang sulyap, masasabi na ang Purifying Demonic Lotus Flame na ito ay isang napaka-problema na karakter. Hindi siya kumpiyansa na masusupol niya ito ngayon. Bukod dito, ang misteryosong kumpol ng liwanag na iyon sa kanyang ulo ang tanging pag-asa niya. Natural na hindi niya ito ilantad. Ito ba talaga ang batang ito na sumire ng ilusyon? Maraming tao sa nakapalibot na kalangitan ang nagtapon ng ilang nagulat na mga tingin kay Xiaoyan matapos marinig ang mga salita ng Purifying Demonic Lotus Flame. Hindi nila akalain na si Xiaoyan ang unang sisire sa ilusyon na nilikha ng Purifying Demonic Lotus Flame sa loob ng 1,000 taon sa lakas lamang ng 2-star Daosheng. Talagang sanay si Brother Xiaoyan. Hahaha. Mukhang lahat kami dito ay may utang na loob sa iyo. Si Wu Zuan, na nasa di kalayuan, ay tumawa. Ang pinuno ng Hall of Souls at ang mga tao mula sa angkan ng Yao ay napaikot ang kanilang mga bibig nang marinig ang pagtawa na ito. Natural na imposible para sa kanila na tanggapin na sila ay pinalaya dahil sa magandang intensyon ni Xiaoyan. Sinusubukan lamang ni Xiaoyan na mabuhay. Tinitigan ng lalaking nakaputing damit si Xiaoyan na may malamig at walang pakialam na mga mata. Hinding-hindi siya maniniwala sa kadahilanang ito. Hindi kaya biro ang Nightmare Heaven Fog na nilikha niya kung mababasag lang ang ilusyon sa swerte. Kalimutan mo na, natural na ipapapaliwanag ko sa iyo kung paano mo ito nabasag ng detalyado kapag naging alipin ka ng apoy. Bagamat lahat kayong tumakas sa ilusyon ay lumampas sa aking inaasahan, ang iyong huling kapalaran ay pareho pa rin. Ikinaway ng lalaking nakasuot ng puti ang kanyang kamay at kumalat ang hindi nakikitang pagbabago.
Ang kulay cream na kumpol ng liwanag sa kalangitan ay dahan-daang nawala sa proseso. Nagulat ang lahat nang makita ang pagbabagong ito. Tinakpan ng Purifying Demonic Lotus Flame ang spatial tunnel. Sa hitsura nito, kitang-kita na ang Purifying Demonic Lotus Flame ay nagbabalak na patayin ang lahat ng naruroon. Demonic Flame Refining Heaven. Isang mabangis na apoy na kulay cream white ang biglang sumibol mula sa katawan ng lalaking nakasuot ng puting damit pagkaraang maalis ang spatial tunnel. Mabilis itong lumaki. Sa isang kisap mata, nabalot na nito ang buong lugar, lumilitaw na parang isang bilangguan ng apoy habang nakabalot ito sa grupo ni Xiaoyan. Pagkatapos ay bumuhos mula sa langit ang apat na napakalaking cream white fire curtain. Kumonekta sila sa dagat ng magma sa ibaba. Sa pagtingin sa malayo, tila isang kubo na kulungan ang nabuo na nag-uugnay sa langit at lupa. Nagsama-sama ang grupo ni Xiaoyan. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang tinitingnan ang kanyang paligid. Nararamdaman nila ang isang nakakatakot na temperatura na naging sanhi ng mabilis na paghiwa-hiwalay ng kanilang mga ekspresyon. Nais niyang pinuhin tayong lahat. Sabi ni Yao Lao sa seryosong tono. Ang lakas ng Purifying Demonic Flame ay lubhang nakakatakot. Ang kasalukuyang sarili nito ay malamang nakatumbas ng Peak 5-star na si Dao Sheng. Idinagdag ang kakaibang kakayahan ng apoy ng demonyo, magagawa nitong labanan kahit ang 6 na bituin na si Dao Sheng. Walang sino man dito ang makakalampas dito sa lakas. Dahan-daang nagsalita si Xiao Chen, na hindi pa nagbubukas ng bibig. Naunawaan niya ng husto ang Purifying Demonic Lotus Flame at malinaw na nagtataglay ng ideya ng kasalukuyang lakas nito. Peak 5th Star. Nagbago ang ekspresyon ng bawat isa nang marinig ang impormasyong ito. Mayroong napakalaking agwat sa pagitan ng bawat antas sa loob ng klase ng Dao Sheng, lalo na kapag ang aktwal na anyo ng kabilang partido ay ang 3rd rank ng Heavenly Flame, ang Purifying Demonic Lotus Flame. Hindi maihahambing na mahirap labanan ito. Bang-bang. Isang mahinang pagsabog ang biglang tumunog sa di-kalayuan habang ang puso ng lahat ay nag-iingat. Ang grupo ni Xiaoyan ay nagmamadaling ibinaling ang kanilang mga ulo, para lamang mapanood ang maraming figure na sumabog sa mga kumpol ng dugo na fog. Kakalabas lang ng blood fog ng ito ay sumangga ng nakakatakot na mataas na temperatura. Ang mga biglaang pagkamatay na ito mula sa pagsabog ng isang katawan ay agad na naging sanhi ng pagkataranta ng maraming tao. Hindi nila nakita ang isang pag-atake na pinakawalan, ngunit ang mga taong ito. Parami ng parami ang mga figure na sumabog out of the blue habang ang lahat ay nagsimulang makaramdam ng mas panik. Ang malalalim na putok ay naging dahilan ng pagkamanhid ng anit ng isa. Ang pamamaraang ito ng pagpatay ay talagang walang iniwang bakas. Mag-ingat. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay lubhang kakaiba. Maaari nitong gamitin ang emosyon ng isang tao bilang pinagmumulan upang masunog ang katawan ng isang tao. Dapat iwasan ng mga taong ayaw mamatay na magkaroon ng random na pag-iisip. Ang isang taong may mahusay na karanasan sa wakas ay sumigaw ng malakas habang kumalat ang takot na ito. Ang natitirang mga tao ay nagmamadaling pinigilan ang emosyonal na pagbabago bago sa loob ng kanilang mga puso pagkatapos marinig ang sigaw na ito. Sinubukan nilang manatiling kalmado at unti-unting nabawasan ang mga paninira sa sarili. Ang mga taong ito ay hindi man lang nagtataglay ng kwalipikasyon na maging aking mga alipin sa apoy. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay itinaas ang kanyang mga mata sa isang walang pakialam na paraan. Ang kanyang boses ay malamig at misteryoso. Ang mga nasa ibaba ng klase ng Dao Sheng, sumasabog sa apoy. Bang 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 bang. Naging magulo ang buong paligid nang tumunog ang huling salita ng lalaking nakasuot ng puti. Mahigit sa 80% ng mga elite na Dao Zone ang sumabog sa sandaling ito. Tila isang bomba ang itinanam sa kanilang mga katawan. Anong nakakatakot na pamamaraan ang ginagamit ng taong ito? Naramdaman ng grupo ni Xiaoyan na nanlamig ang kanilang mga paa matapos makita ang mahigit kalahati ng mga tao sa kalangitan na nawala sa isang kisap mata. Sa kabutihang palad, ang mga eksperto mula sa Sky Mansion Alliance ay hindi nakapasok. Kung hindi, mahigit kalahati sa kanila ang namatay dahil sa isang pangungusap mula sa lalaking ito na nakaputing damit. Bueno, ang mga natitira lamang ang may karapatang maging alipin ng apoy ko.
Sumilay ang ngiti sa gwapong mukha ng lalaking iyon na nakasuot ng puting damit matapos makitang unti-unting nawawalan ng laman ang langit. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at 10 haligi ng magma ang bumaril mula sa dagat ng magma sa ibaba. Naghiwa-hiwalay ang mga haligi ng magma at lumitaw ang 10 figurine na nakasuot ng cream white fire armor sa paligid ng lalaking nakasuot ng puting damit. Sila ay lahat ng elite na Daosheng. Mabilis na nakalanghap si Xiaoyan ng malamig na hangin habang sinusulyapan niya ang 10 figurine na may hangkag na mga mata. Ang 10 figurang ito ay pawang mga alipin ng apoy. Ang pinaka nakakagulat ay ang lahat ng mga taong ito ay nakarating sa klase ng Daosheng. Ang pinakamalakas na alipin ng apoy sa kanila ay may lakas ng isang advanced 3-star Daosheng. Ang lahat ng naruroon ay mapurol habang kaharap nila ang lineup ng Purifying Demonic Lotus Flame. Maging ang pinuno ng Hall of Souls ay sumimangot. Maraming tao na mataas ang tingin sa kanilang sarili na pumapasok sa tuwing bubuksan ko ang selyo. Sa kasamaang palad, lahat sila kalaunan ay naging masunurin kung alipin ng apoy. Nakangiti ang lalaking nakasuot ng puti habang nakatingin sa lahat at mahinang sinabi. Sa pagkakataong ito, ang aking gantimpala ay nakatakdang maging mas malaki. Ho! Tinitigan ng pinuno ng Hall of Souls ang line-up sa di kalayuan. Isang tao na ang lakas ay papalapit na sa ika-6 na bituin ng klase ng Daosheng at isa pang 10 1-star hanggang 3-star Daosheng. Ang lineup na ito ay isang bagay na kahit ang Hall of Souls ay hindi mailabas. Lahat, anuman ang mga sama ng loob na nabuo natin sa pagitan natin, dapat tayong magsanib kung nais nating mabuhay at talunin ang Purifying Demonic Lotus Flame sa pagkakataong ito. Tumingin muna ang pinuno ng Hall of Souls sa direksyon ng grupo ni Xiaoyan. Sina Ziyan at Gunane ay pawang mga natatanging individual. Ang mga bagay ay magiging mas mahirap kung tumanggi silang makipagtulungan. Bahagyang kumislap ang mga mata ng maraming eksperto matapos marinig ang mga salita ng pinuno ng Hall of Souls. Dahil sa mabangis na reputasyon ng Hall of Souls, walang sino man ang nakaisip na makipagtulungan sa mga taong ito. Hindi nagulat ang pinuno ng Hall of Souls nang makitang tumahimik ang lahat. Idinagdag niya sa mahinang boses. Kayong lahat ay dapat magmadali at magpasya. Siyempre, kung may tiwala na kaya nilang tapusin ang Purifying Demonic Lotus Flame ng mag-isa, ginagarantiya ko na hindi ako makikialam. Bagamat kumalat na sa malayo ang kilalang reputasyon ng Hall of Souls, may kabuluhan ang sinasabi mo. Ang Purifying Demonic Lotus Flame na ito ay mukhang walang balak na payagan kaming umalis na lang. Nag-alinlangan sandali si Elder Woyao mula sa angkan ng yan bago tuluyang bamuka ang kanyang bibig para magsalita. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ang pagsasama-sama ay talagang isang bagay na kailangan nilang gawin. Ang mga Yao Clan, ang Lei Clan, at ang She Clan's elders ay nag-isip sandali bago tumango pagkatapos marinig ang Yan Clan na sumangayon sa mungkahi. Ano ang dapat nating gawin? Mahinang tanong ni Zhon'er matapos makitang tumingin sa kanila ang pinuno ng Hall of Souls. Ang pakikipagtulungan sa Hall of Souls ay walang alinlangan na katumbas ng pakikipagtulungan sa isang tigre. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakipagpalitan ng tingin sa pinuno ng Hall of Souls saglit bago siya ngumiti marahan niyang sinabi. Gagawin natin ang iminumungkahi ng pinuno ng Hall of Souls. Magtulungan tayo at talunin muna ang Purifying Demonic Lotus Flame. Ang mga sumang-ayon na makipagtulungan ay pinagtibay ng lahat ang mentalidad ng pagkuha ng Purifying Demonic Lotus Flame. Ano man ang kaso, ang pinakamahalagang bagay ay talunin muna ang Purifying Demonic Lotus Flame dahil makakaligtas lamang sila kung ito ay matalo. Kasabay nito, mararanasan nilang lahat ang pagkakataong agawin ang katawan ng apoy ng demonyo. Ang bawat isa ay bumuo ng kani-kanilang mga pakana kahit na nagpasya silang makipagtulungan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1508. 8 Daosheng na lumalaban sa Demonic Flame. Bahagyang nagulat ang pinuno ng Hall of Souls matapos marinig na kaagad na sumang-ayon si Xiaoyan. Malalim niyang hinanap si Xiaoyan bago mahinang tumawa. Talagang sapat na kabayanihan ka. Dahil ganito ang sitwasyon, ang mga kaibigan na ang lakas ay umabot sa ika-4 na bituin ng klase ng Daosheng ay dapat umatake kasama ako at tapusin ang Purifying Demonic Lotus Flame.
Ang iba ay kailangang humawak sa mga alipin ng apoy. Ipaubaya mo sa amin ang ibang mga alipin ng apoy. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Nilinggan niya ang kanyang ulo at marahang kinausap sina Ziyan at Gunane. Kayong dalawa ay dapat na maging maingat kapag magkahawa-kamay upang harapin ang purifying demonic lotus flame. Subukang huwag gamitin ang iyong buong lakas upang pigilan ang isang tao na maglunsad ng palihim na pag-atake sa iyo. Tumanggaw sina Ziyan at Gunane. Hindi sila ordinaryong individual. Alam na alam nila ang kasalukuyang sitwasyon. Kung ang isa ay hindi maingat sa pakikipagtulungan sa mga taong iyon mula sa Hall of Souls, ang isa ay walang maiiwan. Xiaoyan, hindi ako makakasama sa pag-atake laban sa Purifying Demonic Lotus Flame. Kapag nilapitan ko ito, mawawalan ng epekto itong selyo mo. Bukod dito, makokontrol din ako. Nagsalita si Xiao Chen sa paus na boses. Ancestor Xiao Chen, hindi mo kailangang makipag-away. Dapat lagi tayong may pinipigilan. Nakangiting sagot ni Xiaoyan. Nag-aalala siya sa mga tao mula sa Hall of Souls. Kahit na ang pinuno ng Hall of Souls ay sasali sa labanan, ang Deputy Chief at ang Hanfang, na nagbigay sa kanya ng isang mapanganib na pakiramdam, ay nasa paligid pa rin. Kailangan niyang mag-ingat sa kanilang dalawa. Tahimik na tumanggaw si Xiao Chen sa mga sinabi ni Xiaoyan. Hindi siya mahilig magsalita. Mula nang mahuli siya ng Purifying Demonic Lotus Flame noon, nalubog na siya sa ilusyon ng kabilang partido. Bukod dito, mahirap para sa kanya na makatakas. Kung hindi siya nailigtas ni Xiaoyan, maaga o huli ay mawawala ang kanyang isip sa Purifying Demonic Lotus Flame. Siya ay magiging isang ordinaryong alipin ng apoy na kontrolado ng Purifying Demonic Lotus Flame. Ang pagkakaroon ng nakaligtas sa ilusyon sa loob ng libu-libong taon ay naging sanhi ng pagiging mas tahimik at malungkot sa ugali ni Xiao Chen. Ang kalungkutan na ito ay lalong lumaki pagkatapos niyang marinig na binanggit ni Xiaoyan ang paghina ng angkan ng Xiao. Pagkatapos ng lahat, hindi na siya isang tao sa panahong ito. Hindi niya magawang magbigay ng kamay sa panahong higit siyang kailangan ng angkan. Mahihirapan ako muna sa iyo ninuno. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay kay Xiao Chen. Hindi na kailangang pagdudahan ang malakas na lakas ni Xiao Chen. Maging ang kombinasyon ni Ziyan at Gunane ay hindi nakakuha ng malaking kalamangan laban sa kanya. Kung titimbangin ng isa ang kanyang lakas, malamang na siya ang pinakamalakas na tao na naruroon maliban sa Purifying Demonic Lotus Flame. Bukod dito, dahil sa kakaiba ang kanyang aura, malamang na kahit ang pinuno ng Hall of Souls ay hindi ma-detect na ang lakas ng lalaking ito na may manhid na ekspresyon ay napakalaki. Ang karakter na ito na hindi alam ng iba ay magpoprotekta sa grupo ni Xiaoyan. Kasalukuyan kang nag-iisang miyembro ng clan ng Xiao Clan na kasalukuyang nagtataglay ng bloodline strength. Magtiwala ka na gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Dahan-daang umiling si Xiao Chen bago sumulyap sa batang mukha ni Xiaoyan. Habang pinag-aaralan niya ang miyembrong ito mula sa nakababatang henerasyon na may kaparehong bloodline sa kanya, ang medyo manhid niyang mukha ay sa wakas ay nagpakita ng magiliw na ngiti sa unang pagkakataon. Itong talento mo ay maraming beses na mas malakas kumpara sa akin. Ang Xiao Clan ay magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay muli kasama ka. Napakaraming walang ingat na aksyon ang nagawa ko noon at nagdulot ng malaking problema sa mga miyembro ng clan. Ngayong binigyan ako ng langit ng pagkakataong ito, ibibigay ko ang lahat ng mayroon ako sa Xiao Clan, kahit na kailanganin nito ang aking buhay. Tahimik si Xiaoyan. Muli niyang iginagalang ang kanyang mga kamay kay Xiao Chen. Saka lang niya ibinaling ang ulo at mabilis na inilibot ang tingin sa paligid. May kabuuang 8 eksperto ang naruroon na ang lakas ay nasa ika-4 na bituin ng klase ng Daosheng pataas. Dahil hindi nakasali si Xiao Chen sa laban, 7 individual lang ang nagtutulungan upang labanan ang Purifying Demonic Lotus Flame. Ang lineup na ito ay medyo nakakatakot. Magkakaroon sila ng mataas na pagkakataon na magtagumpay kahit na nakaharap ang nakakatakot na lakas ng Purifying Demonic Lotus Flame. Ang pinuno ng Hall of Souls ay nanguna sa paghakbang sa himpapawid habang si Xiaoyan ay kinakalkala ang kanilang mga pagkakataong manalo sa kanyang puso. Huminto ang kanyang katawan,
at lumitaw siya sa loob ng 1,000 talampakan mula sa purifying demonic lotus flame. Ginalaw din ng mga natitirang eksperto ang kanilang mga katawan at bumuo ng pabilog na hugis sa palibot ng purifying demonic lotus flame. 7 4-star daw Shengs. Itong aura lang ang karapat-dapat na gugulatin ang mundo. Ang lakas ng 7 nagtutulungan ay maaaring magdulot ng pagbabago sa mundo. Ang ibang mga tao sa paligid ay nagpapalitan ng seryosong ekspresyon sa isa't isa nang makita ang line-up sa kalangitan. Mabilis silang umatras ng sabay-sabay. Wala silang magagawa para tumulong sa nakakalindol na labanang ito. Ang purifying demonic lotus flame na nakatayo sa isang magma pillar ay ngumiti habang ang lahat ay mabilis na umatras. Ang gwapong mukha niya ay unti-unting lumawak sa kakaibang ngiti. Anong eksena ang inaasam-asam ng isang tao? Fire Demon Halberd. Ang kamay ng purifying demonic lotus flame ay marahang kinuyam ang hangin habang nakaharap siya sa walang katapusang dagat ng magma sa ibaba. Maaaring makita ng isang tao ang isang bahagi ng dagat ng magma na nagsimulang lumiko. Isang siksik na puting mahabang apoy na halberd ang biglang bumaril mula sa magma at lumitaw sa mga kamay ng purifying demonic lotus flame sa isang iglap. Ako ay nabuklod sa loob ng libu-libong taon. Ngayon, sino mang hamarang sa akin ay mamamatay. Ang purifying demonic lotus flame ay biglang nag-angat ng kanyang ulo matapos ang huling salita ay biglang lumabas sa kanyang bibig. Idinilat niya ang kanyang bibig, at biglang bumaril ang isang dambuhalang alon ng apoy ng demonyo na 2,000 talampakan ang laki. Ang nakakatakot na temperatura na iyon ang naging dahilan upang magbago ang ekspresyon ng pinuno ng Hall of Souls at ng iba pa. Sabay-sabay na pag-atake. Kumislap ang mga mata ng pinuno ng Hall of Souls. Ang itim na singaw ay lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Pagkatapos nito, ang singaw ay lumitaw na parang umuusok na ulap habang bumangga sila sa malaking alon ng apoy na iyon, ngunit ang itim na fog ay nakakalat ng magkadikit. Ang malaking alon ng apoy ay humiwalay at naging 7 malalaking haligi ng apoy na walang awa na dumurog sa 7 individual. Si Zian at ang iba pa ay hindi nang ahas na bawasan ang purifying demonic lotus flame matapos itong maramdaman na nagpapakawala ito ng ganoong lakas kapag umaatake. Si Dao Qi ay nagmamadaling umalis sa kanilang mga katawan. Maraming nakakagulat na makapangyarihang Dao skills ang nabuo. Bang bang bang. Ang mga haligi ng apoy ay sumabog sa kalangitan. Lumitaw ang mga ito tulad ng pinakamagandang paputok na ipinakita. Ngunit sa ilalim ng kagandahang iyon ay nagtago ang isang mapanirang puwersa. Trump. Pumutok ang mga kislap sa kalangitan habang 7 figure ang sumuray-suray pabalik. Nasunog ang kalahati ng mga damit ni Yao Wanwei mula sa angkan ng Yao at isang elder ng angkan ng Shi, na naging dahilan upang magmukhang miserable ang mga ito. Ang kanilang mga pagpapakita ay malinaw na nagpahiwatig na ang 7 sa kanila ay hindi nagtamasa ng kaunting kalamangan laban sa purifying demonic lotus flame sa kabila ng kanilang pagtutulungan. Great Tragedy Hand. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gwapong mukha ng purifying demonic lotus flame matapos makakuha ng kalamangan sa isang pag-atake. Lumulutang ang kanyang katawan sa langit habang ang kanang kamay ay biglang humawak sa dagat ng magma sa ibaba. Makikita ng isang tao ang dagat ng magma sa ibaba na biglang sumabog habang ang isang 10,000 talampakan malaking kamay ng magma ay humiwalay sa dagat. Sinabayan pa ito ng nakakasindak na init ng bumaril ito patungo sa kanila. Boom! Nakakaloka ang bilis ng kamay ng magma. Dumating ang kamay at walang awa na hinampas ang 7 individual na para bang mga langaw sa bahay bago pa man sila makaganti. Naglabas ito ng ilang splashing sound nang bumalik ito sa magma sa ibaba. Mga nilalang na parang langgam. Napanood ng grupo ni Xiaoyan ang palitan na ito. Lalong tumindi ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Ang 7 eksperto na umabot sa 4-star Dao Sheng class ay naging miserable dahil sa mga kamay ng purifying demonic lotus flame. Bagamat ang purifying demonic lotus flame ay nagtataglay ng kalamangan sa mga tuntunin ng terrain, ang napakalakas na pag-atake na ito ay talagang masyadong mabangis. Bang-bang! Ang ibabaw ng dagat ng magma ay sumabog. Isang pares ng mga kahabag-habag na figure ang muling sumulong. Lumutang sila sa hangin berde at puti na pinaghalo sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay mga nangungunang eksperto sa Central Plains.
Kailan pa sila nabugbog sa ganoong estado? Lahat, kung patuloy nating pipigilan ang ating lakas, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong umatake muli. Malamig na sumigaw ang pinuno ng Hall of Souls na may malungkot na ekspresyon. Malamang na mawalan sila ng ilang tao kung magpapatuloy ito. Napakunot ang noo ng anim na iba pa nang marinig ang kanyang sinabi. Ang dalawang mabangis na strike mula sa Purifying Demonic Lotus Flame kanina ay nagdulot ng ilang mga pinsala sa kanilang mga katawan, lalo na ang mga pinsala mula sa puwersa ng demonyong apoy. Saglit na hindi nila ito nagawang paalisan sa kabila ng kanilang lakas. Matatalo lang natin ang Purifying Demonic Lotus Flame bago magpasya kung ano ang gagawin. Ang kaisipang ito ay sumagi sa isipan ng lahat. Unti-unting naging seryoso ang mga ekspresyon nila. Ang orihinal na malawak at makapangyarihang aura ng 7 individual na lumulutang sa tabi ng Purifying Demonic Lotus Flame ay mabilis na sumikat. Roar! Nanginginig ang maselang figure ni Zian habang umalangaw-ngaw ang dagandong ng dragon sa kaharian na ito. Nag-transform siya sa isang 10,000 talampakan na malaking katawan ng Dragon Phoenix. Ibinaba niya ang kanyang malalaking pakpak ng Phoenix at hinalo ang mga alon ng maiinit na buhawi. Bumaba din ang isang nakakatakot na pressure. Ito ay, bakit may ganoong anyo itong Ancient Void Dragon? Tiningnan ng pinuno ng Hall of Souls ang pagbabago ni Zian. Nagulat siya. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, nagmamadali niyang itinapon ang pagdududa sa kanyang puso. Mabilis na nagbago ang seal ng kanyang kamay. Isang malawak at makapangyarihang Daochi na naging dahilan ng panginginig ng mundo mula sa kanyang katawan. Tila nagsimula na siyang ilabas ang lahat ng kanyang lakas sa sandaling ito. Ang natitirang 5 individual ay nagdikit ang kanilang mga ngipin at tumigil sa pagpigil matapos na ilabas ni Zian at ng pinuno ng Hall of Souls ang kanilang buong lakas. Mabangis na hangin ang umihip sa lugar na ito sa sandaling ito. Nagtipon ang maitim na ulap at nagngangalit ang mga kulog. Maging ang rehiyon ng dagat ng magma sa ibaba ay nagsimulang umalangaw-ngaw, na nagudyok ng 1,000 talampakang malalaking alon ng magma. Ang 7 4-star Daosheng ay sa wakas ay nagpakita ng kanilang pinakadakilang lakas. Itinaas ng Purifying Demonic Lotus Flame ang kanyang kilay matapos maramdaman ang biglaang pagtaas ng aura ng lahat. Malamig siyang tumawa. Nakakatuwa lang sa ganitong paraan. Mga alipin ng apoy, patayin ang lahat. Itong mga alipin ng apoy ay sapat na. Ibinaba ng Purifying Demonic Lotus Flame ang kanyang mga mata. Sinulyapan niya ang grupo ni Xiaoyan sa di kalayuan. Isang makapal na ngiti ang sumilay sa kanyang gwapong mukha habang ang kanyang walang pakialam na boses ay dahan-dahang nag-uutos. Roar! Ang 10 alipin ng apoy na Daosheng na nakabitin sa hangin ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata pagkatapos tumunog ang mga salita ng Purifying Demonic Lotus Flame. Ang mga guwang na mata na iyon ay nagbuga ng 2 kumpol ng kulay cream na Purifying Demonic Lotus Flames. Ang kanilang mga katawan ay gumagalaw ng walang pag-aalinlangan na patungo sa grupo ni Xiaoyan. Ang buong kaharian ay naging kaguluhan sa isang iglap. Battle Through the Heavens. Kabanata 1509. Reverse Control. Umatras. Isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa mga mukha ng grupo ni Xiaoyan habang pinagmamasdan nila itong si Daosheng na mga aliping nagpapaputok. Isang mahinang sigaw ang tumunog at nanguna siyang umatras. Bagamat maraming Daosheng sa kanilang panig, hindi sila walang takot na susugod at haharangan ang mga aliping ito ng apoy, na walang alam na sakit o pagod. Nagmamadaling sumunod si Zun-Er at ang iba pa matapos makitang umatras si Xiaoyan. Hindi sila tumungo sa malalaking grupo ng mga tao. Sa halip, nakakita sila ng sarili nilang maluwag na lokasyon. Ang ilang alipin ng apoy ay naglalakas loob na sabihin na kaya nilang tapusin ang pinunong ito. Malamig na tumawa ang Deputy Hall Chief ng Hall of Souls, ngunit hindi siya mukhang nataranta. Dahil sa kanyang advanced 3-star Daosheng na lakas, maaari niyang tingnan ang pinakamalakas na alipin ng apoy na naruroon. Kaya naman, hindi man lang siya nag-alala tungkol sa 10 piling tao na Daosheng. Deputy Hall Chief, huwag kang magkusa sa pag-atake. Lalaban tayo kung ang isang alipin ng apoy ay hahakbang pasulong. Kung hindi, manood na lang tayo ng palabas.
Wika ni Han Fang sa walang pakialam na boses. Hihihi. Sige. Kakaibang natawa ang Deputy Chief ng Hall of Souls nang marinig ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng masamang hangarin habang nakatingin kay Xiaoyan. Kumikislap ang kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ang iba pang mga eksperto ay nagmamadaling nagtipon habang ang mga alipin ng apoy ng Daosheng ay gumagalaw. Ang kanilang mga mata ay nagpahayag ng ilang pag-iingat habang tinitingnan ang 10 figure ng apoy na lumitaw sa di kalayuan sa isang kisap mata. Swoosh swoosh swoosh. 10 figure ng apoy ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang mga guwang na mata na iyon ay dahan-dahang nag-scan sa lugar bago sila sumugod. Lahat sila ay tumungo sa iba't ibang direksyon habang sila ay lumipad patungo sa target na napili nila noon pa man. Mag-ingat ka. Isang mahinang sigaw si Xiaoyan matapos makitang naghiwalay ang mga aliping ito ng apoy. Marahil ay dahil sa kanila ang may pinakamaraming tao, ngunit 3 Daosheng na alipin ng apoy ang tumungo sa kanilang direksyon. Ang pinakamalakas sa kanila ay ang advanced 2-star na si Daosheng. Ito ay hindi napakahirap na makitungo sa kanila. Ipaubaya sa akin ang advanced 2-star Daosheng Fire Slave. Dahan-daang iniunat ni Xiaoyan ang kanyang mga daliri habang nagsasalita. Ipaubaya sa akin ang panimulang 2-star Daosheng. Ngumiti din si Zun at nagsalita. Kung ganoon, haharapin ko ang huli. Tumawa ang First Elder ng Peel Tower. Ang huling alipin ng apoy ay isang advanced 1-star Daosheng. Dahil sa kanyang lakas, hindi mahirap makuha ang tagumpay. Dapat mag-ingat ang lahat. Bigyang pansin ang aktibidad ng iba. Sumigaw si Xiaoyan sa malalim na boses pagkatapos makumplito ang paglalaan ng lakas tao. Gumalaw ang kanyang katawan, at nagpakita siya sa harap ng advanced 2-star Daosheng Fire Slave. Gumalaw ang malawak at makapangyarihang Daoqi sa loob ng kanyang katawan. Kinuyam niya ang kanyang kamay at lumitaw sa kanyang palad ang Heavy Zuan Ruler. Mabilis niyang tinawian ang pinuno at walang awa niyang tinaga ang ulo ng alipin ng apoy na iyon ng isang mabangis na pag-atake. Klang! Isang layer ng cream white fire ang sumunog sa katawan ng fire slave na iyon habang nakaharap ito sa mabangis na hampas ni Xiaoyan. Itinaas ng alipin ng apoy ang braso nito at pilit na hinarang ang mabigat na pinuno ni Xiaoyan. Pamatak ang mga spark mula sa punto ng kontak. Roar! Matapos ang puwersahang pagtanggap ng ruler strike na ito mula kay Xiaoyan, ang puting apoy sa katawan ng alipin ng apoy ay tila nagtataglay ng sariling katalinuhan nang bigla itong lumundag at naging isang mabangis na malaking bibig na kumagat kay Xiaoyan. Kakaiba ang Purifying Demonic Lotus Flame. Si Xiaoyan ay labis na natakot sa Purifying Demonic Lotus Flame. Hindi niya maaaring payagan ang mga demonyong apoy na ito na dumaikit sa kanyang katawan, kaya kumilos siya at nagpakita sa likod ng aliping apoy. Nakataas ang 2 kamay niya. Kumalat mula sa kanyang kamay ang maitim na ilaw na bilog na parang kidlat. Great Heaven Creation Palm. 2 dark black light circles ang mabilis na lumabas sa palad ni Xiaoyan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, posible para sa kanya na gamitin ang kanyang kabilang kamay upang palabasin ang Great Heaven Creation Palm. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang lakas ay maaaring mas malaki pa kaysa sa may-ari ng Great Heaven Creation Palm. Bang-bang! Ang mga bilog na liwanag ay lumundag bago walang awa na binasag ang alipin ng apoy na Daosheng. Isang di pangkaraniwang malakas na puwersa ang tumama sa puting apoy na apoy sa katawan ng alipin ng apoy hanggang sa lumabo ito ng kaunti, ngunit hindi napigilan ng ganitong uri ng pinsala ang pag-atake ng mga alipin ng apoy dahil wala itong anumang pandama. Ang alipin ng apoy ay nagpakawala ng matinding ganti. Ito ay naging dahilan upang pansamantalang magpanik si Xiaoyan, ngunit mabilis niyang itinoon ang kanyang isip at unti-unting nakuha ang itaas. Isasabog niya ang ilan sa kulay gatas na apoy sa katawan ng alipin ng apoy sa tuwing bumagsak ang hangin ng palad. Kapag ang apoy ng demonyo sa katawan ng alipin ng apoy ay ganap na naglaho, ang lakas nito ay bababa. Habang inilalahad ni Xiaoyan ang kanyang dakilang lakas at itinutulak ang advanced na alipin ng apoy na Daosheng tungo sa pagkatalo, parehong si Zun at ang First Elder ay nakakuha din ng napakagandang resulta. Ang lakas nilang dalawa ay mas malakas kaysa sa kani-kanilang mga alipin ng apoy.
Idinagdag ang kanilang liksi at makapangyarihang Dao skills, nagtagumpay sila sa kabila ng bahagyang pagpigil dahil sa kanilang takot sa apoy sa mga aliping iyon ng apoy. Ang buong kalangitan sa itaas ng dagat ng magma ay nababalot ng isang hanay ng mga matinding labanan. Siyempre, ang pinakamainit at nakakatakot na aspeto ay natural na ang daang libong talampakan ang lapad na battleground sa gitna. Ito ang larangan ng labanan ng 7 4-star Daosheng at ang Purifying Demonic Lotus Flame. Matapos ilabas ng 7 nagtutulungang 4-star Daosheng ang kanilang buong lakas, ang Purifying Demonic Lotus Flame ay nagsimulang masangkot sa kanila. Gaano man ito kalakas, ang mga kalaban ng Heavenly Flame ay mayroon pa ring mas maraming tao. Bukod dito, lahat sila ay nagtataglay ng maraming karanasan sa labanan. Bagamat first time nilang magkatrabaho, operational ang kanilang pagtutulungan. Maging ang Purifying Demonic Lotus Flame ay kinailangang ihanda ang atensyon nito nang dumating ang kanilang pinagsamang pag-atake at seryoso silang tinatreto. Walang nang ahas na humakbang sa daang libong talampakang ito sa laking labanan sa kalangitan. Sumipol ang mga nakakatakot na bagyo sa loob nito. Kumalat ang mga alon ng nakakabit na mga bagyo sa enerhiya sa napakagulong paraan na hindi pinagkaiba sa pagitan ng kaibigan o kalaban. Ang sinumang tumagos dito ay makakaranas ng isang nakamamatay na suntok. Mayroong maraming mas maliliit na labanan na nagaganap sa labas ng malaking larangan ng digmaan. Ito ay kung saan ang grupo ni Xiaoyan ay nakikipaglaban sa mga alipin ng apoy. Ang grupo ni Xiaoyan ay pinaglaanan ng 3 sa 10 alipin ng apoy ng Daosheng. Ang natitirang 7 ay lumubog din sa isang matinding labanan sa iba pang mga eksperto. Mayroong napakaraming mga eksperto na nakapasok sa kaharian ng demonyo sa pagkakataong ito. Kung bibilanggan ng isa ang kanilang mga bilang, malalampasan nila ang 10 alipin ng apoy ng Daosheng na ito. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng kalidad, medyo mas mababa sila sa mga aliping ito ng apoy. Sa 10 alipin ng apoy, natuklasan ng lahat na mayroong 2 na umabot sa 3-star Daosheng class pagkatapos ng isang labanan. Ang isa sa 2 3-star Daosheng ay pinipigilan ng Deputy Chief ng Hall of Souls habang walang sino man ang maaaring hamarang sa isa pa. Pagkatapos ng lahat, ang 4 na bituing Daosheng na iyon ay nakikipaglaban na sa Purifying Demonic Lotus Flame. Ang pinakamalakas na taong naruroon ay ang Deputy Chief ng Hall of Souls, ngunit maging siya ay nahuli sa malaking labanan. Ang huling 3-star Daosheng ay tila naging isang mabangis na lobo nang sumugod ito sa isang kawan ng kambing at nag-aalsa. Kahit sinong eksperto na nakilala nito ay natakot hanggang sa umaatres. Sa huli, 3 eksperto, na ang lakas ay halos hindi na umabot sa 2-star Daosheng class ang napigilan ito. Siyempre, mayroon pa ring ilang piling Daozun, na sa kabutihang palad ay nakaligtas sa natitira sa kalangitan. Karamihan sa mga taong ito ay maaaring nasa tuktok ng Daozun class, ngunit hindi sila nang ahas na makisali sa isang labanan sa pagitan ng mga Daosheng. Ang bawat isa sa kanila ay maaari lamang tumakas at makalayo hanggat maaari. Sa sandaling ito lamang nila natuklasan kung gaano katanga ang pumasok sa malademonyong apoy na kaharian. Yellow Spring Palm. Isang napakalaking enerhiya na palad ang biglang nabuo sa kalangitan. Sinabayan pa ito ng isang malawak at makapangyarihang lakas habang walang awa nitong binasag sa katawan ng aliping apoy. Isang nakakatakot na puwersa ang nagpakalat sa huling apoy ng demonyo sa katawan ng alipin ng apoy. Matapos ang huling apoy na ito ay nakakalat, ang alipin ng apoy na iyon, na paspusang umatake, ay biglang naging mas mabagal. Ang lakas nito ay lubhang nabawasan habang umaatake. Mukhang ang mga apoy na ito ang pinagmumulan ng enerhiya. Napaisip si Xiaoyan sa kanyang puso nang mapansin ang pagbabagong ito. Tila ang alipin ng apoy na ito ay hindi kasing perpekto ng kanyang inaakala. Iniisip ko kung magagamit ko ba ang naunang espiritual na simbolo mula sa kumpol ng liwanag na iyon upang pansamantalang makontrol ang aliping ito ng apoy. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan. Mabilis na lumibot ang mga mata niya sa paligid habang ang puso niya ay tumibok. Kung makokontrol niya ang mga aliping ito ng apoy, walang alinlangang tataas ang kanyang lakas. Kumilos si Xiaoyan pagkatapos niyang isipin ang paggamit ng simbolo dahil naiintindihan niya ang kasalukuyang sitwasyon.
Gumalaw ang katawan niya at humarap siya sa aliping apoy na iyon. Ang espasyo ay naging pa rin sa pamamagitan ng pag-alog ng kanyang kamay. Nanlamig ang mahinang alipin ng apoy na iyon. Kasabay nito, ang daliri ni Xiaoyan ay mabilis na bumuo ng isang mahiwagang pagbabago-bago. Gumuhit siya ng isang misteryosong simbolo sa noo ng aliping apoy na iyon gamit ang kanyang espiritual na lakas. Pumunta ka. Ang simbolo ay nakatatak sa noo ng alipin ng apoy habang si Xiaoyan ay sumigaw sa sandaling ito ay nabuo. Ang simbolo na ito ay sumanib sa balat ng alipin ng apoy bago ito pumasok sa isip nito. Bang! Matapos pumasok ang espiritual na simbolo na ito sa isip ng alipin ng apoy, mabilis na naramdaman ni Xiaoyan ang matinding init na ibinubuga mula sa isipan ng kabilang partido. Nagamit niya ang isang pakiramdam upang makita ang pinakamalalim na bahagi ng isip ng alipin ng apoy. May isang puting kulay gatas na butil ng apoy na nananatili sa lugar na iyon, at sa loob ng butil ng apoy ay may isang lubhang nakakatakot na enerhiya. Ang espiritual na simbolo ay sumalakay sa isip ng alipin ng apoy. Nagtagal ito sa paligid ng puti-puti na butil ng apoy bago ito nagbuga ng sunod-sunod na alon ng mga mahiwagang hadlang. Dahan-dahan nitong sinimulan na ihiwalay ang butil ng apoy. Isang karagdagang pakiramdam ang lumitaw sa puso ni Xiaoyan sa sandaling ihiwalay ang butil ng apoy. Gumalaw ang kanyang puso at tahimik na ibinaba ng aliping apoy na nasa kanyang harapan. Tahimik itong tumabi sa kanya na parang katulong. Kaya kung kontrolin ito. Isang ligaw na saya na hindi may tatago ay agad na lumitaw sa mukha ni Xiaoyan matapos niyang mapagtantong kaya niya itong kontrolin. Kung makokontrol niya ang 10 alipin ng apoy na ito, ang line-up sa ilalim niya ay sisabog na parang rocket. Sa oras na iyon, posibleng sirain niya ang Hall of Souls. Battle Through the Heavens. Kabanata 1510. Tianluo Silang Demon Formation. Ang alipin ng apoy na Dao Sheng ay tahimik na tumayo sa tabi ni Xiaoyan na may manhid at guwang na mukha. Tanging ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya na hindi malinaw na ibinubuga mula sa katawan nito ang nagpapahintulot sa isa na maramdaman kung gaano ito kalakas. Gayunpaman, pansamantalang makokontrol ng simbolo na ito ang alipin ng apoy. Kapag nahati ng Purifying Demonic Lotus Flame ang atensyon nito, tiyak na gagamitin ng Heavenly Flame ang butil ng apoy upang basagin ang simbolo ng selyo at muling makontrol ang alipin ng apoy. Pinagmasdan ng mga mata ni Xiaoyan ang aliping apoy sa tabi niya. Isang bahagyang kisap mata ang sumilay sa loob nila. Upang ganap na makontrol ang alipin ng apoy, kailangan niyang tapusin ang butil ng apoy na iyon sa isip nito dahil ang butil ng apoy na iyon ang tanging paraan upang makontrol sila ng Purifying Demonic Lotus Flame. Gayunpaman, ang Purifying Demonic Lotus Flame ay malamang na hindi mahati ang atensyon nito. Ang pagtatapos sa firebid na iyon ay hindi isang bagay na magagawa ni Xiaoyan sa loob ng maikling panahon. Kaya naman, hindi niya inaliw ang kaisipang ito ng matagal. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa iba pang mga laban. Ang mga alipin ng apoy na nakikipaglaban kay Zhon'er at sa unang elder ay napigilan hanggang sa puntong napilitan silang umatras. Ang puting-puting apoy sa kanilang mga katawan ay lumabo. Kung titignan, ilang oras na lang bago nila makuha ang tagumpay. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan pagkatapos ma-verify na si Zhon'er at ang First Elder ay hindi nakakaranas ng anumang problema. Tatalikod na sana siya nang biglang bumulaga ang isang napakalaking pagbabago ng enerhiya mula sa di kalayuan. Bahagyang nanginig ang Heavenly Flame sa loob ng katawan ni Xiaoyan dahil sa pagbabago-bagong ito. Ang paggalaw ng Heavenly Flame sa loob ng kanyang katawan ay nagdulot ng pagtaas ng kilay ni Xiaoyan. Sinundan ng kanyang mga mata ang direksyon kung saan nagmula ang pagbabago-bago. Sa direksyon na iyon, makikita ang isang apoy na lumulutang sa kalangitan. Isang pares ng 1,000 talampakang malalaking pakpak ng apoy ang lumawak mula sa likurang bahagi ng apoy. Ang mga pakpak ng apoy na iyon ay naka-flap at ang apoy ay kumalat sa lahat ng direksyon tulad ng isang bagyo. Ang mga apoy na ito ay napuno ng labis na pakiramdam. Ito ba ang 8 Wasteland Destruction Flame? Hindi sinasadyang sumilay ang inggit sa mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin siya sa maputlang itim na apoy sa likod ni Wu Zuan. Ang 8 Wasteland Destruction Flame ay isang malakas na apoy.
Ito ay nasa ika-6 na ranggo sa Heavenly Flame Rankang. Hindi na kailangang Aigtalye ang mahusay na lakas nito dahil ang ranggo na ito lamang ang nagpapaliwanag ng lahat. Maaaring mas mababa ang lakas ni Wu Zuan sa lakas ng kanyang kalaban, ngunit sa tulong ng 8 Wasteland Destruction Flame, ang alipin ng apoy, na umabot sa advanced na First Star Daosheng class, ay binugbog hanggang sa hindi na ito makaganti. Kung hindi hinaharangan ng demonyong apoy ang karamihan sa pagsalakay ng Wasteland Destruction Flame, mabilis itong natalo. Ang pagiging ipinanganak sa isang malaking angkan ay talagang isang pagpapala. Sa pinakakaunti ang kanilang mga mapagkukunan ay hindi isang bagay na maihahambing sa isang ordinaryong tao. Mahinang bumantong hininga si Xiaoyan. Sa totoo lang, kahit siya ay nagnanais ng Heavenly Flame tulad ng 8 Wasteland Destruction Flame. Naglibot siya sa kontinente upang mahanap ang Heavenly Flames, ngunit ang pinakamataas na ranggo na Heavenly Flame na natagpuan niya ay ang ika-9 na ranggo, ang 3,000 Burning Flames. Kulang ito kumpara sa 8 Wasteland Destruction Flame. Bang! Isang mababa at malalim na ungol ang lumabas mula sa ibang direksyon habang si Xiaoyan ay tahimik na nagbubuntong hininga sa loob ng kanyang puso. Sinundan ng kanyang mga mata ang tunog bago bahagyang pumikit. Hanfeng. Si Hanfeng at isang advanced 2-star Daosheng ay naglalaban doon. Parehong ipinagmamalaki ng magkabilang panig ang magkatulad na lakas, ngunit ang laban na iyon ay hindi isang pagkapatas. Sa halip, ito ay hindi pangkaraniwang matulin at galit na galit. Nakita na lamang ni Xiaoyan si Hanfeng na marahang ipinatong ang isang palad sa katawan ng alipin ng apoy. Pagkatapos nito, ang demonyong apoy sa ibabaw ng katawan ng alipin ng apoy ay naging isang linya ng apoy na mabilis na sumugod sa palad ni Hanfeng. Tila nilalamon ang apoy ng demonyo. Talagang naglakas loob siyang lunukan ang Demon Flame. Maging ang ekspresyon ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang nagbago matapos makita ang eksenang ito. Bagamat ang mga demonyong apoy na ito ay hindi nagtataglay ng kalooban ng aktwal na Purifying Demonic Lotus Flame, sila ay nagtataglay pa rin ng isang puwersang pumapatay. Kahit siya ay hindi nang ahas na lunukan lamang ang mga apoy na ito, ngunit ang Hanfeng na ito ay talagang nang ahas na lumunin ang mga ito. Dahil sa karakter ni Hanfeng, tiyak na hindi ito isang walang ingat na kilos. Sa ganitong paraan, tiwala si Hanfeng na kaya niyang lumunin ang mga demonyong apoy na ito. Maging si Xiaoyan, na nagpractice ng flame mantra, ay hindi nagtataglay ng ganoong kakayahan. Dinilaan ng iskarlata na dila ni Hanfeng ang kanyang mga labi matapos lumunin ang apoy ng demonyong alipin. Lumitaw siya na parang hindi pa siya nag-enjoy, ngunit tila naramdaman niya ang mga mata ni Xiaoyan. Lumingon siya at tinitigan si Xiaoyan. Matapos makita ang ekspresyon ni Xiaoyan, ang kanyang mga labi ay hindi sinasadyang umangat sa isang makapal na ngiti. Ang taong ito ay talagang misteryoso. Unti-unting bumalik sa dati nitong kalmado ang ekspresyon ni Xiaoyan. Pinalakas ng kanyang puso ang pag-iingat na nararamdaman niya para kay Hanfeng. Ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Hanfeng ay ang pinakadelikado sa lahat ng miyembro ng nakababatang henerasyon. His. Isang biglaan at lubhang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ang sumabog mula sa malaking laban ng iyon sa di kalayuan habang ang pag-iingat ay tumaas sa puso ni Xiaoyan. Isang matalim na alulong ang biglang lumabas sa bibig ng kung sino. Ang alulong na ito ay malinaw na nagmula sa Purifying Demonic Lotus Flame, ngunit tila may karagdagang galit at nasugatan na pakiramdam sa kanyang kasalukuyang boses. Tila ang pinagsamang pag-atake mula sa 7 4-star na si Daosheng ay nagdulot ng matinding kahihiyan sa isang taong kasing lakas niya. Ang pakikipaglaban sa malaking bilang ay nagtataglay ng lakas nito, lalo na kapag ang dagat ng mga tao ay binubuo ng mga piling Duosheng. Bang! Dama po ang mga mata ni Xiaoyan sa napakalaking battleground. Magsasalita pa lang sana siya nang biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang kanyang ulo ay biglang lumingon sa isang alipin ng apoy sa di kalayuan. Nakita niya ang isang nakakagulat na liwanag na biglang bumaril sa mga mata ng mga alipin ng apoy. Isang hindi pangkaraniwang ligaw at marahas na enerhiya na umaalon sa bilis na parang kidlat. Bilis, umatras. Malapit na itong mapahamak sa sarili. Saglit na natahimik si Xiaoyan matapos makita ang liwanag na ito. Nagmamadali siyang sumigaw kay Zun Er.
Ang grupo ni Yao Lao ay nagpakita ng gulat na mga mukha nang marinig ang sigaw ni Xiaoyan. Ang isang mapanira sa sarili na piling Daosheng ay hindi isang simpleng bagay. Ang gayong lakas ay nagtataglay ng kakayahang wasakin ang mundo. Bang! Ang katawan ng alipin ng apoy ay namaga sa bilis na nakikita ng hubad na mata habang ang grupo ni Yao Lao ay nagmamadaling umatras. Pagkatapos nito, ang katawan ay sumabog sa harap ng maraming nagulat na pares ng mga mata. Isang hindi mailarawang nakakatakot na enerhiyang bagyo ang tumawid sa kalangitan na may kagulat-gulat na bilis. 100,000 talampakan malaking bitik ang puwersahang PAM-unit sa hangin pababa sa rehiyon ng dagat ng magma na may 10,000 talampakan sa ibaba. Naabot nito ang pinakamalalim na rehiyon ng magma. Drug. Ang ilan sa mga malas na individual, na mabagal sa pagtakbo, ay nauwi sa pagluwan ng sariwang dugo matapos ang marahas na enerhiya ay dahan-daang tumagos sa kanilang mga katawan. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik. Ang bawat pulgada ng mga meridian sa kanilang mga katawan ay nabasag habang ang kanilang mga laman ay nagkawatak-watek. Ang alipin ng apoy ay nasira ang sarili at halos naging sanhi ng lahat, maliban sa mga mula sa malaking larangan ng digmaan, na sumabog na umatras. Matapos masira ang sarili ng unang alipin ng apoy, ang mga mata ng natitirang mga individual, maliban sa alipin ng apoy na kinokontrol ni Xiaoyan, ay naglabas ng matinding liwanag na haligi sa sandaling ito. Pagkatapos nito, ang kanilang mga mukha ay ganap na mapurol habang hinahabol nila si Xiaoyan at ang iba pa na nagsimulang tumakas. Maging ang mga dalubhasa tulad ng Deputy Hall Chief ay nagsimulang mabilis na umatras nang makita nila ang mga alipin ng apoy na ito na walang takot na sumisingil. Kahit na ang isang taong kasing kapangyarihan nila ay pansamantalang makapagtago kapag ang isang piling tao na Daosheng ay nagwasak sa sarili. Bang bang bang. Bagamat mabilis ang mga reaksyon ng grupo ni Xiaoyan at nakatakas sa isang kalamidad, hindi lahat ay ganito kaswert. Ang isang pares ng mga alipin ng apoy ay sinisingil sa harap ng ilang mga eksperto bago sumabog. Pagkatapos nito, sila ay sumabog sa harap ng mga eksperto na natulala sa mga mata. Isang mapanirang enerhiya ang nagwasak sa mga malas na tao sa wala. Matapos ang ilang mga pagsabog na nanginginig sa lupa na umalangaw-ngaw sa buong kaharian na ito, mahigit kalahati ng bilang ng mga eksperto na nakapasok sa kaharian ng apoy ng demonyo ay nawala. Ang ilan sa mga maswerteng nakaligtas ay nagsiwalat ng mga natulalan na mga mata habang nakatingin sila sa 100,000 talampakan na malaking butas ng magma. Hindi nila inaasahan na ang mga aliping ito ng apoy ay talagang sisira sa sarili. 6 sa 9 na alipin ng apoy ang matagumpay na nasira ang sarili. Ang natitirang 3 ay hindi pinalad na mahuli sa mga nakakatakot na pagsabog mula sa iba pang mga alipin ng apoy na sumisira sa sarili. Kaya naman, bago nila masira ang sarili, nasira sila sa wala sa pamamagitan ng ligaw at marahas na enerhiya. Mapurol ang mga mata ng grupo ni Xiaoyan habang nakatitig sa ganap na walang laman at walang ulap na kalangitan. Agad naman silang natahimik. Ang mga alipin sa apoy na ito na sumisira sa sarili ay muntik na silang mamatay. Ang purifying demonic lotus flame na ito ay talagang walang awa. Hinayaan lang nito ang mga alipin ng apoy ng Daosheng na sirain ang sarili. Ang engranding paraan na ito ay isang bagay na kahit ang Han Clan at ang Gu Clan ay hindi magagawa. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin at nagsalita na may nagtatagal na takot sa kanyang puso. Tumanggo si Zun at ang iba pa bilang pagsang-ayon sa gilid. Ang lahat ng elite na Daosheng ay mahalaga. Sino ang papayag na sirain nila ang sarili nila? Lahat. Pahiram sa akin ng iyong lakas. Ngayon na ang pinakamagandang sandali para selyuhan ang Demon Flame. Isang malakas na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw mula sa napakalaking labanan sa malayo habang ang grupo ni Xiaoyan ay nakahinga ng maluwag dahil sa pagtakas sa isang kalamidad. Ang pinuno ng Hall of Souls ay sumugod patungo sa langit ng isang kahabag-habag na anyo bago siya hamampod sa walang laman na hangin. 100,000 talampakan malaking itim na porma sayon ang lumitaw sa kalangitan. Ang gitna ng malaking formation ay nakalock sa purifying demonic lotus flame sa ibaba. Ito talaga ang Tianluo Silang Demon Formation. Agad na bumulash si Zun nang makita ang napakalaking itim na porma sayon sa kalangitan. Mula sa kanyang ekspresyon,
Halatang sikat ang porma sayon na ito. Sige. Malinaw na kahit si Gunane at ang iba pa ay nakilala ang malaking porma sayon na ito, ngunit hindi sila masyadong mag-alala sa kritikal na sandaling ito. Mabilis nilang inisip ang sitwasyon bago sumigaw ng galit. 6 na malalawak at makapangyarihang mga haligi ng enerhiya na naging sanhi ng panginginig ng isa ay lumabas mula sa lahat ng direksyon. Sumakay sila sa malaking porma sayon sa kalangitan. Swoosh! Ang medyo namumutlang pinuno ng Hall of Souls ay nagmamadaling pinalitan ang kanyang selyo ng kamay matapos suportahan ng napakalawak at napakalakas na enerhiya. Nayanig ang malaking porma sayon. Isang ganap na itim na haligi na natatakpan ng mga mahiwagang simbolo ang biglang sumabog mula sa gitna ng porma sayon. Ito ay bumagsak sa Purifying Demonic Lotus Flame sa ibaba ng parang kidlat na bilis. Tianlu Refining Flame. Essence Transformation. Isang mainit na ekspresyon ang bumungad sa mukha ng pinuno ng Hall of Souls sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay matako na tumingin sa Purifying Demonic Lotus Flame sa ibaba, na nataman. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay mahihirapang makatakas.